Okay, hi guys. So, good morning. Update lang tayo kay BTC, ETH, XRP, and Solana. So, bumagsak yung market, no? So, umangat siya kagabi ng hanggang 112 o almost 113. Tapos, ngayon, bumagsak hanggang below 109, 200. So, ngayon, ang titignan natin dito, so kagabi na stop loss tayo. Stop loss tayo kay BTC. Kasi nag-entry tayo dito ng long. So, dito. Nag-entry tayo ng long dito. Yan. Tapos, dito lang kasi yung stop loss ko. Below lang. So, okay. Para hindi ganun kalaki yung yung magiging talo natin kung sakali. So, ngayon, kung nakikita nyo, bumagsak ng hanggang 109 200. So ngayon, ang tinitignan natin dito, kasi kung mapapansin nyo, ito yung demand natin dito sa baba. Itong kulay blue is previous demand, and itong yellow is bagong demand natin. So ngayon, ang inaantay ko dito, kung magkakaroon ng breakout dito, sa previous demand natin, possible ito na yung magiging demand natin. So, magiging invalid na tong kulay blue na to. So, ngayon, ang titignan natin dito, dalawa. So, kung magkakaroon tayo ng breakout dito, so dito tayo mag-entry. Antayin natin pumasok ulit sa demand zone natin, tapos bababa lang tayo konti dito. So, hanap tayo ng supply natin dito. So, marami kasing supply na pwedeng kunin si BTC dito, tapos saka bumalik. Pero ito yung possible na possible na maging entry natin. So kung dito man siya, ma-breakout to, mag-close yan diyan, possible kukunin niya pa rin to. Possible mag-retest dito sa demand natin sa baba. So yun yung antay natin dito. Pero kung mare-reject pa rin tong previous demand, so ang entry natin dito pa rin. Babalik tayo sa 111,372. So, yun yung abangan natin dito. Kung ano yung mangyayari kay BTC. So, magre-react lang tayo kung ano yung gagawin niya. Basta meron tayong setup. So, kung ano yung kunin niya setup, dun tayo papasok. So, that's for BTC. Kay ETH, no, bumaba hanggang So, from kinuha niya yung new all-time high, 4.9. So, ang grabe yung bumaba dito sa hanggang 4.330. So, kung titignan nyo, meron tayong demand dito sa baba na kinuha niya after nung all-time high. So, dire-diretso yung baba niya hanggang dito sa demand. So, ngayon, ito yung demand natin. Ang titignan natin dito, yung retest. So, kung possible to magkaroon ng retest, ayun lagi yung antay natin. Tapos, ang retest natin, dun tayo magpo-position ng long. So, below lang lagi dito sa baba. Then, hanap tayo ng first target natin. First target natin, ito. Itong supply natin na to. Yan. Tapos kasi yung pangalawang supply is ito na. Yung previous. Yung previous supply natin. So, target lang natin dyan. So, ngayon, mag-aantay lang din tayo. So, kung hindi magkaroon ng retest to, that's okay. So, antay lang natin. Kung walang retest, so, no entry. Pero kung merong retest, di pasok tayo. So, yun yung antay natin dito. Kay ETH. For XRP naman, so, XRP from 3.0, 3.1294. So, bumaba siya hanggang 2.8209. So, kung titignan nyo, binalikan niya yung previous demand natin dito. So, ito yung previous demand natin. So, bumalik siya dito. Ngayon, kung titignan nyo, valid pa rin tong supply na to. Valid pa rin tong yung 3.0505 tsaka 3.0953. And itong 3.1481 tsaka 3.1138. So, ngayon, after ma-reject to, kung magkakaroon ng rejection dito,
same pa din. Aantayin natin yung rejection dito sa 2.86220. So, ayun yung aantayin natin dito. Kung magkakaroon ng rejection. Tapos, target natin yung per supply. So, ayan. Ayan yung per supply natin. So, ngayon, tingnan natin kung ano yung mangyari dito kay XRP. Pero kung titingnan nyo yung galaw, pare-pares lang eh. Sumusunod kay BTC and ETH. Ngayon, kay Solana, meron tayong tinitignan dito na possible kunin niya. So, ito yung previous demand natin, yung red. So, mag-plot tayo nung isa pang possible na kunin niya. So, itong demand na to. Yan, ngayon, kung papasok siya dyan, at i-reject niya yan, so, dun tayo papasok, dun tayo maglulong. So, lagi natin kunin yung yung retest. Mas maganda kasi dun sa retest kaysa dun sa unang breakout. Ngayon, meron kasing scenario na hindi na nagre-retest, so bumabalik na kaagad sa taas. So, that's okay, antayin lang natin yung retest. Kasi sa retest, mas sure yung entry natin doon. So, ngayon, kung ito naman is bababa pa, hindi niya to i-reject itong demand na to. Possible, balikan niya tong previous demand sa baba. Itong 176.700. So, ayan yung possible balikan niya. Pero kung i-reject niya tong 185, so, possible, bumalik na to sa taas. Balikunin niya ulit yung supply sa taas. So, yun lang. Ang tingnan natin. So, sa news, so, hindi tayo nakapagbasa ng news eh. Pero, for sure, may mga news yan. Kaya, kung bakit bumababa. So, possible, merong mga nagbebenta. May mga nagtitake profit. So, kaya, yun, check lang natin kung ano yung mangyayari sa market. So, yun, update ulit tayo mamaya. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.